Kumpiyansa si Coach Leo Austria na kaya mag-deliver ni George King sa hanay ng SMB katulad ng pananalasa nito sa Blackwater. Kumpiyansa rin si Ronde Hollis Jefferson na kakayanin na niyang makabalik sa TNT ngayong Setyembre at si Coach Tim Cone naniniwalang may kakayahan si Justin Baltazar dahilan para ipasok niya ito sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hinugot ng SMB si George King ang dating import ng Blackwater at base sa pahayag ni Coach Leo, maayos ang magiging trabaho nito sa grupo kasama ang ibang players. Ibinahagi rin nito ang kailangan nilang tutukan para maging pulido ang pagragasa ni George King sa susunod na conference. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Leo sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sa ngayon, maayos ang lahat. Ikatlong araw na niya sa ensayo. Positibo ang lahat at maganda ang pagtanggap sa kanya ng buong team. Alam naman namin na kaya niyang kumamada. Kilala na namin siya noon pa bilang isang natural na scorer. Ang kailangan na lang namin gawin is suportahan siya pagdating sa depensa. Kadalasan kasi ang mga pangunahing scorer hindi na kailangan kumamada sa depensa kasi nga mas mahalaga ang maibibigay nila sa opensa. Doon papasok yung responsibilidad ng mga local players na tulungan at saluhin siya sa depensa. So mukhang nahanap na ng SMB ang import na matagal na nilang hinahanap mga playoffs. Kung maalala natin, yung nakaraang Commissioner's Cup, ilang beses silang nagpalit ng import, di ba? Dumating din si Benny Boatwright nung huli. Hindi naging stable ang kanilang rotation doon, kaya malaking effect yun sa performance ng team. Ngayon, sa pagdating ni George King, parang mas kumpiyansa na si Coach Leo na hindi na nila kailangan dumaan sa ganong sitwasyon dati. Maganda rin yung sinabi niya na kilala na nila si George King bilang natural na scorer. Hindi na kailangan hulaan kung anong kayang ibigay niyan. Tandaan natin, nung nasa Blackwater siya, umabot pa siya ng 64 points para sa isang laro lang laban sa Rain or Shine. At nagtapos ng conference bilang isa sa pinakamatinik na import sa liga. Ang challenge ngayon mga playoffs, hindi yung opensa. Kung hindi paano siya matutulungan ng local sa depensa para sa kampanya nila dito. Okay din yung strategy ni Coach Leo na yung locals ang sasalo sa mas mabibigat na defensive assignments. Kapag ang import mo kasi, elite scorer na yan, mas makabubuti na ingatan yung kanyang energy para sa opensa, di ba? Kaya dyan papasok ang trabaho ni Junmar Fajardo, CJ Perez, Jericho Cruz, Don Trollano at iba pang locals na kailangan magbigay ng depensa, rebounds at hustle plays para maging balanse ang sistema ng Beermen. So sa tingin natin kung mabilis na makaka-adjust si George King sa sistema ng SMB, isa agad ang Beermen sa mga pangunahing title contenders ngayong Governor's Cup. Hindi lang dahil sa scoring niya, kung hindi dahil mas malalim ang lineup ng SMB kumpara nung nakaraang Blackwater siya. Habang nagpalakas ang SMB, inihayag naman ni Ronde Hollis Jefferson ang kanyang posibleng pagbabalik sa TNT. Sa kanyang pahayag, ibinahagi nito ang kanyang aktibidades sa nakaraang 5 buwan. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si RHJ sa report ni Olman Leyva ng Fieldstar. Hindi ko pa may bibigay yung saktong petsa pero ang target namin kasi is bandang Setyembre hanggang Oktubre. 5 buwan na nakalaraan mula nung operahan ako dyan at mas maayos na yung galaw ko ngayon. Nakakatakbo na ako at nakakatalo na rin ng konti. Sa yugtong ito ng aking rehabilitation, mas pinaiigting na namin yung training, mas marami na akong ginagawa sa loob ng court, may mga workout na rin sa pool at mas pinapalakas namin ang aking calf at iba pang mga kalamnanan ng hina nung hindi ko pa nagagamit ang aking binte. So good news to para sa mga fans ng TNT Tropang 5G Nang sabihin ni RSJ na target niyang makabalik sa pagitan ng Setyembre at Oktubre, ibig sabihin niyan maayos ang takbo ng kanyang rehabilitation. Hindi man siya nagbigay ng saktong petsa mga ka-playoffs, malinaw na nasa tamang direksyon ang kanyang recovery at hindi niya minamadali yung kanyang pagbabalik, di ba? Mahalaga rin pakinggan yung sinabi niya na ilang buwan pa lang mula nang maoperahan siya pero nakakatakbo na siya at nakakapag-light jumping na. Sa madaling salita mga ka-playoffs, unti-unti nang bumabalik ang lakas ng kanyang katawan dyan. Ang ginagawa nilang on-court drills, pool workouts, at pagpapalakas ng calf muscle is bahagi ng proseso para masigurong handa siyang bumalik 100% at hindi basta-basta maulit yung kanyang injury. At kung sakaling makabalik si Ronde sa TNT, malaking boost agad yun sa team. Hindi lang dahil isa siyang elite scorer, kung hindi dahil kilala rin siya sa depensa, rebounding at leadership. Sa finals pa lang, nakita na ng TNT kung gaano kahalaga ang magkaroon ng import na kayang gawin ang halos lahat sa loob ng court. Kung may babalik ni RHJ ang dating forma, siguradong babalik din ang TNT bilang isa sa pinakamalalakas na contender sa PBA. So siguro ang pinakamahalaga sa kasalukuyan is hindi siya madaliin dahil mas gugustuhin ng TNT ang isang ganap na malusog na Ronde
kesa sa maagang pagbabalik na maaaring magdulot ng panibagong injury. Samantala, tila dumipensa naman si Coach Tim sa paghugot kay Justin Baltasar mula sa pool ng Gilas, Pilipinas. Sa kanyang pahayag, inamin itong na-impress sila sa ipinakita ni Balti. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Kiko Damihilio ng One Sports. Nakasama namin sa buong training camp noong nakaraang window at talagang humanga kami sa pinakita niya. Nang nawala sa amin si Kai Soto at Kentin Miliora Brown, naghanap kami ng isang versatile big man na kaya namin gamitin sa iba't ibang posisyon. Isa siyang manlalaro na napakataas ng potensyal at umaasa kami na may papakita niya ang buong kakayahan niyang yon. So unang-una mga playoffs, malinaw sa sinabi ni Coach Tim na hindi minamadali ang pagpili sa kapalit nila Kai Soto at Quintin Miliora Brown. Ayon mismo kay Coach Tim, matagal na nilang nakita ang potensyal ni Balti nung nakaraang training camp. Kaya na magkaroon ng pagkakataon, alam na kaagad nila kung sino yung tatawagin nila doon. Pangalawa, aminado siyang naghahanap sila ng versatile big man. Ibig sabihin, hindi lang nila kailangan ng matangkad. Ang kailangan nila, isang player na kayang dumipensa sa iba't ibang posisyon, tumakbo sa transition at makisabay sa mabilis na laro ng New Zealand at Australia. Sa international basketball kasi mga playoffs, malaking bentahe yung big man na hindi lang nakaabang sa ilalim. Kung hindi, kaya ring lumabas at makipagsabayan sa perimeter. Malaking bagay rin yung sinabi niya na high ceiling si Balti. Alam naman natin sa basketball mga playoffs, ang ibig sabihin niya napakataas pa ng pwedeng marating na isang player. So ibig sabihin, naniniwala si Coach Tim na hindi pa ito yung pinakamahusay na version niya ni Balti. Kung maibibigay niya yung buong potential niya sa window 3, pwede siyang maging isa sa mga sorpresa ng Gilas. So sa tingin natin, ito rin yung mensahe ni Coach Tim sa fans. Okay, malaking kawalan sila Kai Soto at QMB, pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa ang Gilas. Ang coaching staff is naghahanda ng alternatibo at naniniwala sila na may mga player na kayang umangat kapag nabigyan ng pagkakataon. Ngayon, sa player na yon, kung mapapatunayan niyang tama ang tiwalang ibinigay sa kanya ng coaching staff. So guys, maraming salamat.